Hello, this is Lani from Maryland Ginger Garden. Sa video po na ito, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko pagkatapos ng summer season. Nakapagtanim ako ng iba't ibang kulay at varieties ng beans sa raised bed na ito. Noong unang taon ko ng pag-garden, nahirapan talaga akong mag-let go ng mga halaman pagkatapos ng season, pero ngayon mas madali na sa akin. Ang totoo, meron naman talagang hangganan ng life cycle ng mga halaman, so kailangan mo din talaga silang palitan. Ang kagandahan po dito sa lugar namin ay medyo mild lang naman yung aming winter season, so pwede pa rin talaga kami makapagtanim. Ito po yung mga proseso na sinusundan ko tuwing naghahanda ako ng raised bed ko para sa susunod na season. So kung makikita nyo po, ginugupit ko sa maliliit na piraso yung mga pinagtabasan ko ng mga halaman at binabalik ko rin siya sa raised bed. Pwede nyo rin pong i-apply ang konsepto na to kung nagtatanim kayo sa paso. Bukod sa pinagtabasan ng mga halaman, nagdadagdag din ako ng mga compost materials na galing sa kitchen namin, pati yung mga naninilaw ng mga dahon at mga compost materials na hindi pa fully broken down. Sa pamamagitan po nito, nakakapagdagdag ako ng organic matter na nagiging pagkain po ng mga soil organisms. Dahil hindi pa fully decomposed yung mga materials na inilagay ko, kailangan ko siyang tabunan ng medyo malalim-lalim. Gumamit ako ng tinatawag na peat moss para gumawa ng sarili kong potting mix, pero ginawa ko na mismo yan sa raised bed. Idinagdag ko na din yung sarili kong gawang worm castings galing sa in-ground worm composter ko. Isa rin yan sa paraan ng pagka-compost pero gumagamit ng tinatawag na red wigglers. Pagkatapos niyan, hindi ko pa rin actually napuno yung raised bed. So yan, nagdagdag pa rin ako ng lupa bago ako nakapagtanim. Nakapagtanim ako na 3 uri ng cabbages sa raised bed na yan. Meron ding spinach, meron ding celery at pechay. Meron nga din palang cilantro dyan, pero yung iba isiningit ko lang habang hindi pa ready yung space. Ito naman yung DIY hoop cover na tinatawag namin dito. Gumamit lang ako ng sticks para maging foundation niya. Kung nagtatanong po kayo kung kailangan ba talaga yan sa pag-garden, ang sagot dyan ay yes and no. Depende po sa itatanim ninyo. Ang hoop cover system po na yan ay ginagamit ko para maprotektahan yung mga halaman ko sa peste at sa mga hayop na gustong kumain sa kanila. Ayoko namang maunahan pa nila ako. Ako yung napakahirap tapos sila yung makikinabang. Kumusta naman yun? So ayan, DIY lang talaga yan. Ang ginamit ko lang dyan ay 1/2-inch poly tubing o yung ginagamit sa paggawa ng watering system. Naglagay din ako ng stake sa gitna para magkaroon ng support yung gitna at makonect na din yung mga hoops. Yung measurement naman yun nakadepende sa taas ng hoop na gusto ninyo. Yung sa akin, tansya-tansya lang kasi hindi naman kailangan. Basta magkasya siya sa space, okay na yun sa akin. Magkakaiba naman po kasi yung sizes ng garden natin at saka yung mga raised beds natin. So, mas maganda talaga na kayo na mismo yung mag-measure. Isang consideration nga lang po ay yung size ng halaman kapag nang-mature na siya. Ayan, pagkatapos ng framework, madali na i-connect yan. Gumamit ka lang ng kahit anong tali na meron ka. Ito yung isa sa pinakamura at pinakamadaling paraan ng paggawa ng cover system. So, ayan po yung ginagamit ko. Ang purpose ng framework na yan ay para hindi mapisa yung mga halaman kapag naglagay na ako ng netting or ng plastic sheet. Ayan, natapos na rin siya sa wakas. Dito naman, naglalagay ako ng tinatawag na mulch. Ilan sa mga benefits ng mulching ay ang mga susunod. Nakakatulong ito para maprotektahan ng lupa. Napapanatili din itong mamasama-sa yung lupa kasi naiiwasan ito yung mabilis na pag-evaporate. Nakakatulong din ito para ma-regulate ang temperature ng lupa. Ang mga pinagkatama ng kahoy or wood shaving ay ilan sa mga pwedeng gamitin bilang mulch. Pwedeng-pwede rin ang mga tuyong dahon. Ang favorite ko naman ay yung wood shaving at yun nga yung ginagamit ko sa raised bed na ito. So ayan, pagkatapos ko nga maglagay ng mulch, ay insect netting naman ang nilagay ko. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, protection yan para sa mga peste at sa animals na gustong kumain ng mga halaman ko. Ngayon nga na lumamig na ang panahon, kailangan ko naman natanggalin yung insect netting na ginamit ko nung nakaraan at palitan naman na siya ng plastic para maging protection naman siya. Bukod sa mga insekto at mga hayop, protection din siya sa frost. Ipinasok ko na rin sa loob ng bahay itong watering wand kasi masisira talaga yan dahil sa freezing temperature. At dahil natanggal ko na nga yung netting, tingnan man natin kung ano itsura ng halaman ngayon. Tingnan mo sila, ang ganda-ganda nila, 'di ba? May mga butas-butas ng konti yan kasi hindi ko naman masyadong naalagaan nung nakaraan sa sobrang kabisihan ko talaga sa garden, sa sobrang dami ng ginagawa. Hindi ko na agapan at na inspect yung mga yan. So, may mga butas siya ng konti pero okay pa rin sila. Dahil nag-freeze na talaga dito, kailangan na talaga maglagay ng additional protection for frost. Yan ay makapal na plastic na ang thickness ay 6 mil. Kahit na cool season vegetables yung mga itinanim ko, malaking tulong pa rin talaga na merong frost protection katulad nito. Nakaklip lang po yung plastic na yan sa raised bed ko para hindi tangay ng hangin at para hindi basta-basta pumasok yung lamig. Kapareho lang din ng greenhouse yung konsepto niyan pero tunnel yung shape. Ayan po yung sistema ko ng pagtatanim ngayong winter. O diba?
Hindi naman kasi kami masyadong nagkakaroon ng snow. January or December pa yan. Kapag gusto talaga may paraan, 'di ba? Kaya ayan, para-paraan lang. Iba kasi talaga yung quality ng mga gulay na galing sa garden mo. So ayan, nagtatsaga lang talaga ako. Kung pinanood mo tong video na to hanggang sa dulo, comment ka naman sa baba kung nasaang bansa ka ngayon. Kung sa palagay mo may pakinabang naman tong video na to, paki-share naman kaibigan. Hanggang sa susunod po ulit. Salamat!